Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Viral ngayon ang pagsigaw ng justisya ng isang pamilya mula sa San Pablo City, Laguna para sa pagkamatay ng kanilang ina na isang OFW domestic helper sa Saudi Arabia. Naniniwala ang pamilya na tila may foul play sa pagkamatay ng Pinay na natutulog lamang bago siya nadiskubre na wala ng buhay. Ating ang alamin ang mga detalye ng storya ng isang ina na nagsakripisyong mawalay sa kanyang mga anak, ngunit hindi na pinalad na makauwi pa ng Pilipinas. Ang OFW na nasawi ay kinilalang si Remaling Pardan Viscante, 41 years old. Siya ay magmula sa bayan ng San Pablo, Laguna. Panganay sa 4 na magkakapatid si Remelin at payak lamang ang kanilang pamumuhay. Kalaunan, umibig na si Remelin at nagkaroon ng 3 mga anak. At upang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak, nagdesisyon si Remelin na magtrabaho na sa Riyadh, Saudi Arabia. Bata pa lamang ang anak ni Remelin nang lisanin ng Pinay ang Pilipinas. Dala ni Remelin ang pag-asa ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. At magmula nga nang umalis si Remelin sa Pilipinas, hindi na siya nakasama pa ng kanyang mga anak. Pero dahil nga sa tulong ng teknolohiya at internet, nagkakausap araw-araw si Remelin at kanyang mga anak. Mataas ang pangarap ng Pinay para sa kanyang mga anak, kaya kahit mahirap ang trabaho abroad, tinitis itong lahat ni Remelin. Napakasaya at proud na proud si Remelin kapag may achievement ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Dahil dito, mas naging malakas nga si Remelin at nagsikap sa kanyang trabaho sa Riyadh. Mabilis naman ang naging takbo ng panahon at inabot na nga sa Riyadh si Remelin lang 8 taong pagtatrabaho. Nakatakda sanang umuwi ang Pinay sa darating na November 2026. Subalit nakakalungkot isipin na hindi na muling makakasama pa si Remelin ng kanyang mga anak nang dumating ito noong July 24, 2026 sa bansa. Sapagkat Pinay ay dumating sa Pilipinas na isa ng malamig na labi. Ako yung unang nakausap ni Gina. Sinabi po ni Gina na yung nanay niyo, yung mama mo patay na, yung mama niyo patay na. Tapos tinanong ko po, nasan po si mama? Gusto kong makita kasi hindi po ako makapaniwala. Ayon sa anak ni Remelin na si Jewel, noong January 23, bigla na lamang tumawag sa kanila ang kasamahan ng kanyang ina na si alias Gina na isang Pilipina din gamit ang cellphone ng kanyang nanay. Mahigit 4 o 5 taon na ang kasama ni Remelin si Gina. Sinabi ni Gina sa tawag na natagpuan niyang wala ng buhay si Remelin bandang alas 4 ng hapon at may mga pulis sa bahay na kanilang tinutuluyan. Pero hindi naniwala sina Jewel sa sinabi ni Gina kaya tinanong nila kung nasaan ang kanyang nanay. Gamit ang cellphone ni Remelin, nakipag-video call sina Jewel kay Gina upang makita ang labi ng kanilang ina. Sa video call, wala naman umanong narinig si Jewel na mayroong pulis sa bahay ng amo ni Remelin. At ang tangi lamang niyang nakita ay ang labi ni Remelin na tinaklop ba ng makulay na kumot. Tanong nga ni Jewel, kung talagang may investigasyong ginagawa ang mga otoridad, bakit wala naman daw yellow tape sa kwarto at bakit daw nababalutan ang kanyang ina ng makulay na kumot mula ulo hanggang paa? Palaisipan para kay Jewel bakit makulay na kumot ang ipinangbalot sa kanyang ina, imbis na simpleng tela lamang. Ayon pa kay Jewel, sinabi ni Gina sa kanya na maaari umanong namatay ang kanyang nanay dahil sa bangungot. Kwento pa ni Gina, nagkulong umano si Remelin sa kanyang kwarto ng 4 na oras. Ilang beses daw kumatok si Gina sa kwarto ni Remelin pero hindi binubuksan ito ng domestic helper. At dito na umano gumamit sina Gina ng kutsilyo upang buksan ang pinto ng kwarto ni Remelin. Git nga ng babae. Kung pagbabasihan ang itsura ng labi ng kanyang ina, hindi siya kumbinsido at ang kanilang pamilya na 4 na oras pa lamang lumilipas simula nang pumanaw si Remelin. Nanawagan din ang kapatid ni Remelin sa mga politiko na tulungan sila sa pagkamatay ng kanyang ate dahil mahirap magluksa na wala ang labi ng kanilang pinagluluksa. Labis ang pagdadalamhati nga ng buong pamilya ni Remelin sa biglaang pagkawala ng kanilang ina.
Hindi sila makapaniwala sa ibinalita sa kanila ng kasama ng kanilang nanay. At ang mas masakit pa, blanco ang pamilya ni Remilyn sa totoong sinapit ng Pinay sa Riyadh at kung ano ba talaga ang ikinamatay nito. At sa pamamagitan nga ng social media, nanawagan ang mga anak ni Remilyn sa lahat ng ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng linaw ang pagkamatay ng Pinay. Napakaraming tanongan ng magkakapatid kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang nanay at naniniwala silang may foul play sa pagkamatay ni Remilyn. Bumuhos nga ang pakikiramay para sa domestic helper at pamilya ni Remilyn. At sa pagdaan nga ng mga araw, mas lalong nadadagdagan ang pighati ng mga anak ng domestic helper sapagkat wala pa ding malinaw na eksplanasyon kung bakit siya tuluyang pumanaw. At malungkot din para sa pamilya na wala silang impormasyon kung nasaan ang labi ni Remilyn ng mga oras na ito. Labis ang kanilang pangungulila sa ina na napakatagal ng panahon nagtatrabaho sa Riyadh at hindi na nila makakasama pa ito kasabay ng pagguho ng mga binuong pangarap ni Remilyn para sa kanyang pamilya. Ang post nga ng anak ni Remilyn na si Jewel ay punong-puno ng hinagpis para sa inang hindi na niya masisilayan pa ng buhay. 15 anyos noon si Jewel nang umalis si Remilyn sa Pilipinas upang maging domestic helper. At nito lamang June 18, nang nagtapos na sa kolehiyo si Jewel at inaalay niya ang kanyang graduation para sa kanyang ina. Napakasikip para kay Jewel dahil natupad nga niya ang pangarap ng kanyang ina na maging guro. Ngunit hindi naman siya makikita pa ni Remilyn na magturo kahit kailan. Sa sumunod nga na post ni Jewel, bakas ang labis na lungkot sa pagkawala ng kanyang ina na itinuturing nga ng babae na inspirasyon ng kanyang buhay. Mula nga nang umalis ng Pilipinas si Remilyn, hindi nawala ang pagkasabik ni Jewel na makita at muling mayakap ang kanyang ina na 8 taon niyang hindi nakasap. Pag-amin nga ni Jewel, durog na durog siya nang malaman na wala na ang kanyang ina dahil ang dami pa sana nilang pangarap mag-ina. Gusto sana ni Jewel na ibalik ang lahat ng paghihirap ni Remilyn para sa kanilang magkakapatid at masuklian ang sakripisyo ng yumaong OFW. Sa huli, sinabi nga ni Jewel na hindi man lamang niya nalaman ang pakiramdam na mayakap ang kanyang sariling ina. Ayon nga sa sumunod na post ni Jewel, nananawagan pa din ang kanilang pamilya ng tulong upang malaman kung nasan ba ang labi ni Remilyn. Ang sinabi lamang daw kina Jewel ay nasa freezer ang labi ng kanyang ina pero wala pa din silang natatanggap na patunay o kahit anumang opisyal na dokumento. Kwento nga ni Jewel, may isa daw Arabo na pilit siyang pinapapunta sa Riyadh para kunin ang naiwan na importanteng gamit ng kanyang ina. At nakuha nga ni na Jewel ang impormasyon na ang Pilipinang kasama ni Remilyn na si alias Gina at ang Arabong nakausap nila tungkol sa pagpanaw ni Remilyn ay aalis na umano sa kanilang titirahan. Nababahala ang pamilya ni Remilyn dahil baka mas mahirapan silang malaman ang tunay na sinapit ng ginang. Dagdag pa ni Jewel, may kinakasama daw na Arabo ang kasamang Pinay ni Remilyn at sinabi pa daw ni Gina na siya ay residente na sa Riyadh kahit na 4 na taon pa lamang siya sa bansang iyon. Ipinost din ni Jewel ang palitan nila ng chat ni Gina. Sa chat, sinabi umano ni Gina na kinatok niya daw si Remilyn sa kwarto nito dahil bumili siya ng pagkain. Pero matapos noon, tila hindi na nga tumutugon ang domestic helper. Hiling nga ni Jewel ay mauwi na sa puntong ito sa lalong madaling panahon ang labi ng kanyang ina. Nang nakita nga ni Gina na wala ng buhay si Remilyn, hindi na daw nila ito ginalaw dahil nag-iimbestiga na ang mga pulis ng oras na ito. Nakakapagtaka naman na palagi umanong sinasabi ni Gina si Chat na masaya na umano si Remilyn kahit wala na ang Pinay. Sinabi pa sa chat ni Gina kay Joel na may inaasikaso ng papel kaya hindi niya masabi sa mga anak ni Remilyn kung kailan maiuwi ang labi ng OFW. Git naman ni Jewel, hindi siya naniniwalang may nag-aasikaso ng dokumento ng kanyang nanay. Puno na din ng paghinagpis sa mga social media posts ang isa pang anak ni Remilyn na si Princess Gail. Pag-amin ni Princess, mas nanaig ang galit sa kanya at hindi niya alam paano haharapin ang pagkamatay ng kanyang ina. At sa sumunod nga na post ni Princess, ang huling chat ni Remilyn sa kanya ay, "Saglit anak."
Pero hindi inakala ng dalaga na ang saglit pala ay panghabang buhay. Hiling pa ni Princess tulungan siya ng kanyang ina na matanggap ang trahedya at maiuwi na sana kaagad ang labi ng domestic helper sa Pilipinas. Tanong nga ni Princess, bakit ang kanyang nanay pa ang nawala? At sinabi niya na ang mawala ng ina ang pinakamasakit na mararanasan sa mundo. Sa sumunod ngang post ni Princess, ibinahagi niyang 12 anyos pa lamang siya nang umalis ang kanyang nanay. Pero nang nabigyan na daw si Remily ng pagkakataong makauwi ng Pilipinas, isang malamig na labi na itong uuwi ng kanilang bahay. Nagbahagi din si Princess ng larawan ng kanyang ina at nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo nito para sa kanilang magkakapatid. Pakiramdam ng dalaga, wala kahit anong lunas na makapagpapawala ng sakit na mawala ng isang ina. At July 2, 2026, nang humingi nga ng tulong ang anak ni Remily na si Princess Gail kasama ang kanyang tita sa programa ng isang senador upang mabigyan linaw ang sinapit ng kanyang ina. Ayon nga kay Princess, hindi sila naniniwalang natural death o binangungot si Remily na ito nasawi. Nang nakita daw kasi nila sa video call ang labi ng domestic helper, tila may mga pasa ito. Diretsahan umanong tinanong ni Princess si Gina bakit may mga pasa ang kanyang ina. At ayon kay Gina, hindi pasa ang nasa mukha ni Remily at hampas lamang iyon ng bata. Pagsisiwalat ni Princess, ang tinutukoy umano ni Gina na humampas umano sa kanyang nanay ay kanila palang kapatid. Pag-amin ni Princess, ngayon lamang nilang nalaman na meron palang anak sa Riyadh ang kanyang nanay na maglilimang taon na at merong itong autism. Kwento pa ni Gina kay Princess na nakanakit umano ang anak ni Remily kaya may bakas ng hampas ang OFW sa muka. Labis na nabigla ang pamilya ni Remily dahil nakausap pa pala ni Princess ang kanyang ina ng umaga ng June 2022. Ayon kay Princess, bago ang pagpanaw ng kanyang ina, wala namang itong naikwento kung meron siyang sakit na iniinda. Sa dokumentong hawak nga ni na Princess mula sa Riyadh, ang nakasulat na sanhi ng pagkamatay ng domestic helper na si Remily ay natural death. Nakausap naman ng programa ang Head Migrant Workers Office sa Riyadh at kawini ng Department of Migrant Workers. Ayon sa mga abogado, inaayos na ng kanilang ahensya ang mga papeles upang maiuwi ang labi ni Remily. Sinabi pa nila na kung gusto ni na Princess na ipa-autopsy ang labi ni Remily pagdating nito sa Pilipinas, handang tumulong ang DMW sa hiling ng pamilya ng OFW. Nangako din ang ahensya na ibibigay nila ang lahat ng kailangan na tulong ng pamilya ni Remily. At makalipas ang higit isang buwan, nakauwi na nga ang labi ni Remily. At habang nasa sasakyan, walang tigil ang paghiyaw at iyak ng mga anak ni Remily. Sapagkat matapos ang halos 9 na taon simula nang huli nilang nakita ang kanilang ina, at sa unang pagkakataon muli na ito ay makikita nila, wala na itong buhay. July 24 bandang 10:30 ng umaga, nang lumapag na ang labi ni Remily sa NAIA Terminal 1. Alas 4 ng hapon nakarating naman ang labi sa San Pablo City. Pagsisiwalat ng anak ni Remily na si Princess, pagdating nila sa waiting area, maraming tao ang nauna na sa kanila at nag-aantay din sa labi ng OFW. Sa post, binanggit ng dalaga na ang mga ahensya na ito ay ang OWA at ang programa nga ng isang senador. Maririnig nga sa video ang pagsigaw ng isa sa mga anak ni Remily na tila pinahirapan daw pala umano ang kanilang kaawa-awang ina. Ayon pa sa post ni Princess, may gusto umanong kumuha sa labi ng kanyang ina. Pero hindi naman binanggit ng dalaga kung sino ang kanyang tinutukoy na gustong kumuha sa labi ng yumaong OFW. Sinabi din ni Princess na ginagawa daw sila ng waiver na bawal nilang galawin ang labi ni Remily, dapat itong ilibing kaagad pagdating sa Pilipinas. Git ni Princess, ginipit sila at pikit mata silang sumunod sa gusto ng mga taong nangingialam sa labi ni Remily. Sapagkat kapag hindi sila pumirma sa waiver, hindi umano mapapauwi ang labi ng OFW pabalik ng Pilipinas. At July 25, 2026 bandang 1:00 ng hapon,
Nilibing na ang labi ni Remelin kahit wala pang isang araw siyang nakakasama ng kanyang mga anak at pamilya. Masama ang mga loob ng anak ni Remelin na pinagkaitan sila ng panahon na makasama ng mahabang oras, hindi man lamang nila ito napa-autopsy. Kwento pa ni Princess, sinunod nila ang gusto ng mga nanggigipit sa kanila na wag nang ipa-autopsy ang labi ni Remelin. Dagdag pa ni Princess, nung una, gusto pa nga daw ng mga humarang sa labi ni Remelin ay agad itong ilibing kahit frozen pa ang yumaong OFW. Kwento pa ni Princess, nagmakaawa at nakiusap sila sa mga taong gumigipit sa kanila. Subalit mismong mga Pinoy ang nagpaikot sa kanila. Ayon kay Princess, bantay sarado sila nang sinabi niyang umanong mga Muslim. Hindi din daw alam ng pamilya ni Remelin kung totoong Muslim ba ang ginang dahil sa unang police report na nakalagay noon ay non-Muslim. Pero makalipas ang ilang araw, naging Muslim na umano si Remelin. Nalaman din ng pamilya ni Remelin na hindi pala totoong imam ang kumausap sa kanila noon at sila ay naloko na nagpapanggap na pinuno ng pananampalatayang Islam. Kaya naman kahit na nakauwi na sa Pilipinas ang labi ng dating domestic helper na si Remelin, bigo pa din masagot ang mga katanungan ng kanyang pamilya. Patuloy ang pagsigaw nga nila ng hustisya. At sa huling post nga ng anak ni Remelin na si Princess, tinanong ng dalaga kung nasan na ang mga taong nangako ng tulong sa kanila. Git ng dalaga, ngayon nila kailangan ng mga taong nasa paligid nila nang naiuwi na nga ang labi ni Remelin. At sa huling tanong nga ng anak ng nasawing OFW, nasaan nga ba ang ating Pangulo? Magpahanggang ngayon ay wala pa ring linaw kung ano talaga ang nangyari kay Remelin at kung ito ba talaga ay namatay sa bangungot o hindi. Ikaw, ano ang iyong opinyon? Para naman sa ating ikalawang storya, kilalanin natin ang babae na si Queen Joy Lacrita Subaan, 24 years old. Si Joy ay mula naman sa General Santos City. Meron siyang isang anak na lalaki at upang maibigay ang pangangailangan ng bata, nagtinda ng iba't ibang produkto online ang ginang. At dahil sa lumalaking gastusin, nagpa siya si Joy na mga ibang bansa upang magtrabaho abroad. Masakit man na mawalay sa kanyang anak, tinis ni Joy ang lahat upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. February 2026, mula General Santos, lumipad papuntang Dammam, Saudi Arabia ang ginang upang magtrabaho bilang domestic helper. Dala nga ni Joy ang pag-asa na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak at pamilya. 2 buwan pa lamang si Joy sa kanyang pinapasukan na nagkasakit ang Pinay. Ayon sa mga ulat, March 18, 2026, ang huling beses na nakausap si Joy ng kanyang karelasyon. Sinabi ng domestic helper na ibabalik na siya ng kanyang amo sa opisina ng kanyang agency dahil hindi na niya kaya magtrabaho dala ng nararamdaman niyang sakit ng katawan. Maging sa mga magulang ni Joy ay sinabi niya ang tungkol sa iniinda niyang sakit. At noong unang bahagi ng April 2026, habang si Joy ay nasa kanyang agency, patuloy ang kanyang pagdaing ng sakit. Ngunit ayon sa mga ulat, inakala ng agency ng Pinay na siya ay nag-iinarte lamang at nagdadahilan pang makaiwas siya sa trabaho. At April 6, 2026, nang nawala na maayos na komunikasyon ang pamilya ni Joy sa agency ng Pinay. At dito na nagdesisyon ang pamilya ni Joy na humingi ng tulong sa media at pamahalaan. Ayon sa ina ni Joy, walang malinaw na ulat sa kalagayan ng kanyang anak. At April 8, 2026, natanggap na lamang ng pamilya ng domestic helper ang masamang balita na pumanaw na siya sa Dammam. Doble dagok nga ang naramdaman ng pamilya ng Pinay dahil ang mismong araw ng pagkamatay nito ay kaarawan naman ng kanyang naulilang anak. Ayon sa death certificate na inilabas ng 3 doktor sa Saudi Arabia, ang sanhi ng pagkamatay ni Joy ay cardiorespiratory arrest o atake sa puso at dineklara itong natural death. Matapos mag-viral ang balita ng pagkamatay ni Joy sa komunidad ng mga OFW, formal nang humingi ng paumanhin ang recruitment agency sa pamilya ni Joy dahil sa tila nangyaring kapabayaan. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng domestic helper
dahil naniniwala silang may foul play sa pagkamatay ni Joy. Agad namang inasikaso ng mga ahensya ang pag-uwi ng labi ni Joy pabalik ng Pilipinas. At April 28, 2026, matapos ang proseso ng repatriation, lumapag ang labi ni Joy sa Ninoy Aquino International Airport. Walang pagsidlan ang sakit na nararamdaman ng pamilya ng domestic helper dahil sa biglaan niyang pagpanaw. Kinabukasan nang dumating ang labi ni Joy sa General Santos City International Airport. Hindi muna ito dinala sa kanilang bahay dahil agad itong sumailalim sa independent autopsy ng National Bureau of Investigation upang mapatunayan kung may foul play ba na naganap o wala. Ayon nga sa ina ni Murdy, hindi sila kumbinsido na bigla na lamang aatakihin sa puso si Joy at natural ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay kahit na siya ay 24 years old lamang. Lalo pat malakas umano ang domestic helper bago ito umalis ng bansa at nagreklamo lamang ng matinding sakit sa katawan bago ang kanyang pagpanaw. Kinwestiyon din ng pamilya ni Joy ang pahayag ng recruitment agency na dinala umano nila si Joy sa ospital. Wala naman daw kasing ipinakitang kahit anong patunay, larawan at medical certificate ang kumpanya na mga panahong kritikal ang kondisyon ng OFW. Nanindigan si Merly na magsasampa sila ng kaso sa oras na mapatunayan na may neglect o kapabayaan ang agency ni Joy. Ay naman sa tatay ni Joy na si Giovanno, madalas magpakita at magparamdam sa kanya ang kanyang anak sa panaginip. Para sa kanila, ito ay malinaw na hudyat na humihingi ng hustisya ang biktima mula sa kabilang buhay. Ayon kay Giovanno, ipinilit talaga nila ang pagsasagawa ng autopsy. Sinabi niya na kailangan itong gawin upang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak at mabigyan ng nararapat na katarungan ang domestic helper. Sa kasalukuyan, wala pang individual o ahensya na formal na nakasuhan sa korte tungkol sa pagpanaw ni Joy. Binabantayan at sinasailalim ng DMW sa mahigpit na inspeksyon ang naging pananagutan at kapabayaan ng agency ni Joy. Ito ay sa isyu nga na hindi nila nabigyan ng medical attention, Joy, lalo na't akala lamang nila ay nag-INRT ito. Hanggang ngayon ay sumisigaw pa din ng hustisya ang pamilya ni Joy upang malaman ang totoong sinapit ng domestic helper. Sa iyong palagay, totoo kayang namatay sa natural death ang ating kababayang si Joy? O ito ay pawang kasinungalingan lamang? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!